Well, as of this recording, by God's grace, we are here again. As of now, Good Friday po ngayon. So, ang gagawin ko lamang naman ay simple. Presenting good reasons why we believe that Jesus died and has risen from the dead. Okay? Alam niyo kasi, sa kasalukuyan, maraming mga skeptics ngayon ang tila baga parang nagkakaroon ng confusion if they think that maybe God exists, that the Bible is true, if Jesus had risen from the dead, and so forth. Nagkaroon nga po din ako minsan ng mga interactions sa ilang mga atheist friends kung saan ang kanilang mga statement why they decided to reject Christianity is this: the issue of hell, the pain and suffering, problem of evil. Kaso ang lahat ng ito ay mag-make sense lamang kung may Diyos. To say that Christianity does not make sense, that hell does not make sense, that the resurrection of Jesus does not make sense, are just conjectures. But after all, let's point out this way. First, we have good reasons, based on the manuscript evidence in the Bible, based on the internal evidence test, external evidence test, archaeological digs, and some sort of it. We know for sure that the crucifixion of Christ and His resurrection really took place 2,000 years ago. First and foremost, syempre, we have medical case na nagpapatunay na talagang si Kristo ay pinako sa krus at namatay. Meron tayong historical data based on Josephus kung paano nangyari yung tinatawag na crucifixion, which is napakatindi. Sa mga nanood ng The Passion of the Christ, you know what I mean. Syempre, natural lamang that because Jesus died, siya ay inilibing sa libingan na pagmamay-ari ni Joseph of Arimathea. And on the third day, nabalitaan na lamang, wala nang laman yung kanyang libingan. Which is, it only makes sense if Jesus had risen from the dead. The tomb was empty. Indirectly, inamin ng mga kaaway ni Kristo na walang laman yung libingan, so to speak. Ang mga disipulo niya ay naniwala o nanampalataya o nagtiwala na nakita nila ang muling nabuhay ng Panginoong Jesus. And because of that, ang mga disipulo na dating mga duwag, mga takot na takot, malungkutin, nagdadalamhati, nagbago yung kanilang pananaw, nagbago yung kanilang buhay, na-transform kumbaga ang kanilang buhay, at naging mga matatapang na mga tagapangaral ng mabuting balita, anupat they are willing to die because of what they believe and what they saw and or what they witnessed. Concerning, syempre, halimbawa natin yung ilang mga skeptics na naging Kristiyano. Like, si James na kapatid ni Kristo sa laman, na noong nagsagawa ng 3-year na ministry si Kristo, most of the members of the said family, they thought that he was nuts. But on that time that Jesus had risen from the dead, at the end, naging Kristiyano si James. How about the Apostle Paul? Si Apostle Paul, dati siyang mamamatay tao talaga. Talagang gusto niya na mabura sa mapa ang Christianity. And yet, he encountered the risen Lord. At siya ay naging epektibong tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Until that time na naranasan niya po ang martyrdom because of his faith in Him. So, what can we learn for this, mga kapatid? Ang Christianity ba ay wala talagang sense? Actually, meron. We have good reasons why we believe that God exists, that Jesus had risen from the dead. Ngayon, ang hell ba ay nagme-make sense? Only if God exists. Kasi if God does not exist, walang matatawag na afterlife, walang langit, walang impyerno. Ngayon, bakit kaya mayroong ilan sa mga kaibigan natin na umalis? Not because of the lack of evidence for the Christian faith, no. Hindi po nila kaya yung mensahe na tayong lahat ay makasalanan at tayo mapupunta talaga sa impyerno. Bakit? Dahil nga tayo ay makasalanan sa isip, sa salita, sa gawa. But because of God's great love for us, ipinadala niya ang kanyang anak na si Kristo upang tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. So, yaong mga nag-decide na talikuran si Kristo, God will not force them to go to heaven against their own will. If they want to go to hell, then that's their decision. Kaya nga, quote and quote,
They are telling us na tinatapon yung tao sa impyerno, so to speak. Pero hindi dahil hindi dahil dito or whatsoever. Isa lang naman yun. They decided to deny the free gift of God, of eternal life. Well, at the end of the day, ang sabi naman kasi ng ating Panginoon, to end this up, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Have a wonderful day on remembering God's love to every one of us. Good day. Jesus is King.